Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nararamdaman ko, bumabalik na ang alaala ni Carl. Natatanda ko na lahat. Ikaw ang mahal ko, hindi si Paulina. Pupuntahan ko si Miranda. Alam kong may tinatago ang babae niyo. Magulo na ang sitwasyon natin. Kaya ko siyang hiwalayan. Si Giselle? Si Giselle ba ang anak ni Carl? Ah! Si Giselle ang totoong anak ni Natalia at Carl! Tsaka yung gamot. Nanginginis na yun ng tubig. Bilisan mo, bigyan mo. Siguraduhin mo na. Walang dapat makakaalam dito. Ma'am! Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Ma'am! Mami, si Miss Naomi. Ano nangyari? Humihila po siya na tumawag ka na ambulansya, galit! Inapit sinasabi ko sa kanya, huwag siya makikialam sa pasyente. Pinainom niya pati ng gamot. Kunin mo yung medical records ni Naomi. Ito-double check ko. Wala siyang sinabi sa akin, umiinom siya ng antidepressant. Ano na naman itong kapalpakan na ito? Ma, may problema tayo. Merong isang pasyente na nagkaroon ng seizure habang nagpapahinga sa recovery room. Ako, nag-seizure nung isinugod sa ospital, naghihingalo. Buhay ba si Naomi? Totoo bang may attempted murder daw sa pagitan ng kliyente at ng staff niyo? Mukhang pagigantihan mo ito, Director. I knew it. Hindi lang sermon ang makukuha mo sa akin. Just wait there and I'll go there right away. I can't answer your questions right now. I don't have all the facts. Bakit ka? May emergency. Oh, delikado yung lagay ngayon ni Naomi. Kailangan siya mamatay, hindi pwede siyang buhay. Isip tayo ng plan B. Hindi pwede mag-backfire ang plano natin. Naiintindihan mo? Hindi pwede mag-backfire! We have to clean up this mess. Ayokong umaalingasaw ang baho ng katangahan ng klinik na ito. It is all your fault, Natalia. Kung ano-anong kasing walang kwentang bagay ang pumapasok sa utak mo. Pero Lola, si Giselle po yung kasama ng kliyente na nangyari yun. Siguro gusto niya maghigante. At bakit naman siya gustong maghigante? Kasi po, may nakaaway pong mataray na kliyente si Giselle kanina. Pinagtanggol po ni Miss Naomi. Kaya napahiya si Giselle. Siguro yun yung dahilan kaya gusto niya maghigante. Hello? Nay, tulungan niyo po ako. Ano nga may tutulong ko sa'yo? Wala naman akong kinalaman dyan. Alam mo, buwisit ka kasi. Tatanga-tanga ka. Nay, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Alam mo, kung hindi ka pa naman kasi pakialamera, bakit lumalapit ka sa taong di mo naman kakilala? Ano naman ngayon kung nangingisay yun? Wala ka nang pakialam doon. Mr. Lostico, pwede po ba kayo hingin ng statement? Sige naman po. Sige naman po, pasagot na naman po. Mr. Lostico, statement naman po dyan, Ano ba yan? Pag nagmamaganda, kung ano nung press release ang ginagawa. Pero pag may gulo, halos ayaw magsalita. Nanay, natatakot po ako eh. Nahilo ko po makulong, Nay. Nay, tulungan niyo po ako. Lalo naman ako, Giselle. Baka mamaya pag umepal pa ako dyan baka mamaya kasama pa akong kulong, no? Kaya tigilan mo nga ako. Bahala ka sa buhay mo. Mama. Giorgio, anong ginagawa mo dito? Natalia, asawa mo ko. I'm worried about you. Besides, your mom sought for my help. Yes, we need Giorgio now. This is an emergency situation. Natalia, ako nang bahala. I will clean your name out of this mess. Don't worry.
ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Ano na ko sasabihin sa'yo? Carl, wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na akong dapat marinig. Please, Natalia. Wala na akong amnesia. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang mahal ko at meron tayong anak. Si Adriana. Magulo na ang sitwasyon natin. Pareho na tayong kasal sa iba. Pareho na tayong kasal sa iba. Mukhang tagumpay ka sa plano mo, Paulina. Nagkakagulo na talaga sa klinik ni Natalia, oh. Hindi ganap ang tagumpay ko hanggat hindi ko nakikitang bumagsak si Natalia at ang klinik niya. Kamusta naman si Naomi? Anong balita sa kanya? Dok, ano po nangyari? Bakit po nagkaganyan ng anak ko? Huwag po kayo mag-alala. Gagawin po namin ang lahat ng magagawa Iligtas namin. niyo po siya, Dok. Naomi! Naomi! Ma'am. Dito na lang po tayo. Dito na lang. Naomi! Kami na po bahala doon, ma'am. Relax ka lang, Paulina. Kapag nabuhay si Naomi, madali naman siyang takutin para hindi makapagsalita. Ang importante, alam natin na hindi na ngayon magkanda o gagas si Natalia. Ewan ko lang kung paano niya ipapaliwanag na merong na-aksidenteng pasyente sa klinik niya. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin, Mr. Marciano? Sigurado ako, Atty. Primo, ilang taon niya akong pinaniwala na siya ang mahal ko. At sinabi niya sa akin yung gabing na aksidente kami ni Natalia. Siya raw yung babae kasama ko. Desidido, gusto kong mawalang bisa ang kasal namin ni Paulina. Hindi mo pala kilala ang pasyente. Bakit mo siya nilapitan? Ma'am, naawa po kasi ako sa kanya eh. Inabutan ko po siyang kinakapos na hininga. Kung hindi mo siya nilapitan, sa tingin mo, nangyari kaya lahat ito? Posible yan, Carl. Nung ikasal ka, you had an unsound mind. Malaking ground yan para sa annulment. At pag napatunayan natin sa korte na sinamantala niya ang pagkakaroon mo ng amnesia, sigurado ang panalo natin kay Paulina. Considering na katatapos lang ng operation, bakit? Bakit mo siya binigyan ng tubig? Hindi mo alam kung dapat siyang bigyan ng tubig o hindi. Alam mo ba? Pwede kang makulong sa ginawa mong ito. I think we have to let her go for a while. Get her out. Giselle, sige na. Doon ka muna sa labas maganda. We will solve this problem in no time, Mama. We have Giselle. She is our scapegoat.